Binigyan niya ako ng ulam. Si Ate Liz at pagkatapos sa awit na siya. Siya ang tanging awit. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga biyaya at mga pagkakalang ipinagpahagi sa amin. Sa araw na ito kami ay mag-Bible study. Naway ipaunawa mo sa amin ang mga nais mo ipagpatuloy. Ito ang nangyayari. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. Muli, aking tinatawagan si Ate Lisa na tanging awit. Walang iba. Susunod si Liberty. Akanta ka na rin, Liberty. Wag na po. Okay na to, mapresko. Akanta ka sa susunod, Liberty. Wala naman ang labas na boses na maganda. Hindi tayo marunong sumalit. Huwag tayo. Hindi na tapos siya tayo. Ama, ang buhay ko'y inaalay sa'yo. Nakahanda akong sumunod sa'yo. Kahit kahakilan ang mga kahirapan, ako sa'yo pa rin nananahan. Pagkat aking alam, ako'y hindi mo iiwan. Sa gitna man ng kasukalan, ako'y hindi mo lulubayan. Sinalubong man ang kamatayan sa aking daraanan. Alam kong ako'y may buhay na walang hanggan. Ama, ang buhay ko inaalay sa'yo. Nakahanda akong sumunod sa'yo. Kahit tahakin man ang mga kahirapan, ako sa'yo pa rin nananahan. Pagkat aking alam, ako'y di mo
Sumalubong man ang kamatayan sa aking daraanan. Alam kong ako'y may buhay na walang hanggan. Pagkat aking alam, ako'y di mo iiwan. Sa gitna man ng kasukalan, ako'y di mo lulubayan. Sumalubong man ang kamatayan sa aking daraanan. Alam kong ako'y may buhay na walang hanggan. Alam kong ako'y may buhay na walang hanggan. Alam kong ako'y may buhay na walang hanggan. Very good. So, thank God, napakaganda na ang nawit. Tayo talaga daw ay mayroong buhay na walang hanggan. Amen. Pasensya na, nakalimutan ko ang pangalan mo. Alma. 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 Okay. So, di ba ikaw yung nandun ng linggo? Ay, gusto. Oh. Sa Bible study rito, nakailang attend ka na dito? First time. Ha? Ngayon lang. Ngayon lang. Very good. Okay. So, may ilang taon na po kayong Kristiyana, babae. Ay, mga 6 years na. 6 years na. Yeah, very good. So, kilala nyo na, no? Lahat. Hindi na dapat ipakilala. Kaya, Ha? wala ko na sila ate. Kilala mo na lahat yan. Ito si Larde. Yung pinanggalingan mo na ano. Si Merly. Si Madam. Siya yung tumalit doon sa pwesto niya. Hindi mo naman dito kayo bachi. Sa tabi ng Kami yung nandun? Oo. Bakit ko alam na wala kayo? Nandun pa kayo? Okay. So, Dito sa tabi siya. pwede ko po bang kayo po mag-umpisa, magpakilala at kung ano ang sasabihin mo sa buhay mo, ilan ang anak, hindi ilan ang asawa. Sama yun, basta. Tama na isa lang. Pag nabiyuda, pwede magkasama. Yun, good. Dapat. Dapat. Ako, yan ang ipinapayo ko. Yan, kahit may mautusan ko man lang pakikamot na ang likod ko. Diba, hirap-hirap eh. Walang tagakamot na Basta likod. rin kahoy, hindi mo maraming kahoy yung kami na gano'n. Oo. Yun nga ang ginagamit ko eh. Pero iba na rin siyempre may asawa. Sige po. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Almayro. Then ako nakatira sa tabi ko. Then 4 ang anak. Isang byuda. Abluda nga. Opo. Yun. Ang trabaho ko, packing ako ng mga Fujitsu. Yan ang hanap buhay mo. Opo. Kita nyo ha? O, di ba, biyuda na siya. Pwede pang maghanap. Hindi, sa totoo lang. Bali, 9 years. Hindi naman siya permanente. Ilan taon ka na tayo? 57. O, bata pa. O, di ba, si Kwan? Si Kuni ba yun, nag-asawa, matanda na? Si Connie, oh. Si Connie? Si Ravelo. O, nag-asawa rin.
Inasal pa nga. Kasi nag-byuda ako. Kailangan talaga kasama yan. Pero 62 na ako, wala pa rin. Wala pa din. Wala pang Wala lumalapit pa daw. sa'yo, wala pa nang liligaw. Ayoko na, pastor. Ayaw mo na? Baka yung bait ng asawa ko eh, baka naman disgrasya, buting po. Okay, sige. Si Ate Lisa naman, isunod natin. Ate Lisa, ano ang masasabi mo? Anong testimony mo? Ano ang pagbabago? Anong improvement? Always thank God. Pagpasalamat. Kung problema, ipagpasalamat. Tama. Mas dapat ipagpasalamat ang problema. Okay, Ate Lisa. Ano yun? Ako, kilala pa ako? Oo, dahil hindi ka naman niya kilala. Ako nga pala si Kuan. Lisa. Lisa Kasan. Okay. Siya ang anak ko. Hmm. Konti. Isa ako. Dati iba ang religion ko. Pero mula nang naka-Bible study na ako dito. Nagbago ang aking daan. Nandito na ako sa si Jesus ang daan. Wow. Ang katotohanan at ang buhay. Tama. Ang makakapunta sa anak ko sa pamamagitan niya. Ang malaking pagbabago sa buhay ko ginagawa ko na ito. Amen. Okay, kita nyo, dati nasa dating daan siya. Ngayon yung ano. Ngayon, si Jesus na ang daan. O di ba, ang ganda naman kasi ang pangalan natin eh. Wala namang ibang Diyos talaga, di ba? Si Jesus. Kaya, Ate Ana, kung hindi ka kilala, Kilala ko siya. Kilala. Nakita ko na to. Testimony. Hindi ako maalala. Anong problema? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ana. Diyan po ako nakatira sa Emily. Dati po rin, Katoliko po ako. Siyempre, pag Katoliko ka, sasamba ka sa mga rebulto, hindi ko pa naman kasi alam na malaking kasalanan pala yun. Ngayon, nalaman ko na nga, dito na po ako nag-Bible na rin po ako at nakapagbasa ako ng Bible. Nalaman ko na lahat ng katotohanan at maraming sa buhay ko na ginagawa ko na mali pala yun. Tapos, dati, lagi akong palaban yung konting lang sa akin, sinusugod ko. Palaaway. Dati palaaway ako. Ngayon, nakokontrol ko na yung sarili ko dahil kakilala ako sa ating Panginoon na dapat tayo ay magpakumbaba, mapagmahal sa kapwa. At kahit marami ang problema sa buhay, hindi ko siya laging iniisip dahil meron akong Panginoon na kasama ko palagi. Agapay. Lalo na po ngayon, tatay ko po ay may sakit. Yun, pinagdarasal ko sa kanya. Ngayon okay na po siya, nakalabas na siya ng ospital. Yun po, salamat po sa Okay. Panginoon. Okay. Sa Diyos ang papuri, Salamat sa Diyos. Okay. Ate Lisey. Sa iyo na lang magkakakilala. Kilala mo na ako ng matagal. Oo, matagal na. Ano naman ang pagbabago sa buhay mo? Tumanda. Blooming. Nagiging blooming siya. Kasi nakakatulog na ako ngayon. Dati hindi ako makakatulog sa paghiga ako sa gabi. Pero yung madalas, hindi na minsan, hanggang umaga ko sinabi. Pero awa ng Diyos na yun, parang yun ang sabi ng kapatid ko, tinanong ko kung anong edad ko na, sabi ko 70. Kung po pala nagkakaedad ng 70, kung nung mga nakaraan mo, sa buhay mo, sobrang naging hirap mo, binibigyan ka daw pala ng Diyos na naniniwala sa buhay. Naniniwala ako kasi parang ganun na nangyayari sa buhay. Kaya patuloy ako naniniwala sa Kanya, nananalig, sumasampalataya sa kaya alam ko na ako pinapataya. Sa kabila naman naging hirap ko, parang binibigyan ko kaya pati kalooban ko, pati yung hirap na dinanas ko na nakaraan sa buhay ko. Parang nawawala na. Gumagaan na. Gumagaan
Okay. Salamat po sa Diyos. Salamat kay Lord. Kita nyo? Ganda ang testimony rin niya. At saka, hingiin mo rin na maibalik sa'yo yung nawala. Ano ba yung nawala sa'yo ngayon? Kwintas? Ito, kayamanan. Sa bagay, pag may nawala daw, pag nasa Panginoon ka, ibabalik mas maganda. Mas maganda. Katulad po ng mga blessing, di ba? Yan. Sinesiyak mo. Bago maya-maya, Meron na. Dumadating sa'yo. Salamat. Si Irene ba? Irene? Sinala niyo lang ako. Oh. Ako, dati din ako member dito sa Bible. Nung napahinto lang ako ng medyo, kasi siyempre, minsan nagigitik ang tao. Ngayon, kahit na, basta hindi ko ipayo. Iyak yan. Hindi kasi, Okay. maraming problema. Oh, iyak. Iyak. Okay na umiyak. Ganyan talaga. Iyak ko nga. Pero, Sabi ko, kala mo may mga kaibigan ka sa paligid, yung pala hindi. Diba? Nagkakatiwalaan mo sila. Nakikita na naman nila kung anong buhay mo sa araw-araw. masabi yung sa kanila. Oo, yun na lang. Yun na lang ate. Walang mangyayari kung share mo sa tao, sa Panginoon ko manalig. At siya ang sasagot niya. Kumbaga, yung mga ganun na, pastor, talagang. Pero Okay. ngayon, nauunawan, ngayon, okay na po ako sa asawa ko ngayon. Naiintindihan niya yung sitwasyon ko namin. Kasi ngayon, magkasama kami ng asawa ko. Nakikita niya yung paano ako nagpupursige para makatulong sa kanya. Kasi dati, madalas di kami mag-away. Pastor, dahil sa ganyan, financial. Pero ngayon, nakikita niya na ngayon. At least ngayon po, nakikita niya na yung hirap. Kung paano ako magpursige. Ganun po. Amen. Masaya po ako, pastor, kasi nagkakaintindihan na kami ng asawa ko ngayon. Kita mo? Alam niya na kung paano ako maghanap buhay para matulungan ko siya. Alam nyo, ang napakahalaga kasi, yung nagkakaisa na kayo. Opo. Kahit Kaya anong masaya hirap. po ako. Mm. Pastor, sa totoo lang po, talagang wala ako ngayon. Mm. Pero nagpapasalamat pa rin ako at nakakaraos kami. Nakakakain pa rin po kami ng tatlong beses. Napapakain ko pa rin mga anak ko. Thank you. Kita nyo, no? Palakpakan natin si Irene. Si Ate Merlin naman, ano ba maipapatuto mo? Masama man o mabuti? Ako naman po, Mm. sa akin ako naman nananalig at sumasampalataya naman ako sa inyo. Todong-todo talaga. Bago matulog, walang tawag na, hindi ko siya nakakalimutan hanggang sa natutulog ako. Buhat nung ako napasakit dito. Kaso nga lang po, laki-lakihan mo lang yung pasensya niyo sa akin dahil minsan hindi ako nakaka-attend. Pero nandito naman po siya at kayo hindi nawawala sa isip ko. Nagpapasalamat naman po ako na malaki na rin ang pagbabago sa buhay ko. Kahit na paano, nakakaraos, nasusurvive yung mga problema. Kasi, kumbaga, pag tinawag mo siya, andyan siya palagi. Siya ang tigapagtulong ko, sa kanya ako kumakapit, gano'n. Salamat po sa kanya. Sana magtuloy-tuloy na. Totoo yan. Naghihirap pa yan, ha? Pero naninilaw. Joke. Pinabaligaya ko lang kayo. Kahit alam ko may mga problema. Kasi pag may problema talaga, hindi mo talaga maiwasan yung walang problema, Pastor. Kahit na kayo minsan may problema. Lahat. Pero itawag lang natin mamaya-maya. Parang konting nawawala, gano'n. Lumalakas ang loob mo. Ayun, gano'n. Totoo po yan. Lahat. Di ba mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 10, that verse 13, wala pang pagsubok na hindi ibinigay sa lahat ng tao. Pero malalagpas, Yes. malalagpas. Tayo naman,
tutulungan niya tayo. Basta manalig at Wala manampalataya pang ka sa pagsubok na kanya. hindi dinanas ng lahat ng tao. Lahat talaga. Ako naman po, Pastor, malaki naman po yung mga napulot ko. Napulot ko sa samahan natin. Yun nga lang po ang hinihiling ko lang po sa inyo, yung malaking pasensya. Dahil minsan alam niyo naman. Pero hindi ko naman po nakakalimutan. Ako kasi, hindi ko yan ini-absent ka ngayon. Hindi ko yan iniisip. Opo. Dahil alam ko, kaya kayo pumupunta doon sa church o kaya dito dahil kay Kristo. Ngayon, natural may mga taong busy. Basta hindi ka Pero nakalimot hindi kay naman po Lord. nakakalimot. Okay. O, sige Ate Liberty, ano naman ang masasabi mo, Liberty? Wala mga kinalaman ko na andyan yung maganda. Nung kailan napigil yung asawa ko sa trabaho, hindi ko nakamuli sa mga kasi mga yung matapos yung trabaho nila dito sa ngayon, nang problema, hindi ko alam kung paano makakalo kami sa kawalan. Problema ka sa? Wala problema kasi hindi ko alam kung paano ko matutulungan kasi may wala siyang trabaho. Pero bago siya nakapagtrabaho, nakabayad ako ng utang, tapos nakabili ako ng bigas, dalawang kaba. Wow, Nakabili salamat ako pa. ng- kasi nga, yung nadala po ako kasi yung kami wala, naasa lang po ako minsan sa tindahan. Napakahirap po yung umasa ka sa tao. Kasi mailang po yung pagdating ng magtiis ka na lang, tapos pagdating ng sundo ng asawa mo, kahit pa paano makakabili ka kung gusto mo. Tapos laging nananalangin din ako sa Lord na sana. Pero tanggap ko naman kung may tumulong o hindi, basta naniniwala ko kayo na hindi ka man ngayon tulungan, hindi siya nawawala sa Mag-antay lang kasi daw. Wait. Basta nananampalataya ka sa kanya. Maniwala. O maniwala ka na siya ang natin na Provider. siya ang makapag ng problema natin. Tapos hindi ko akalain kinabukasan may tumawag sa asawa ko na tapi may trabaho tayo ngayon. Kaya, Tanya. 1,000 isang araw. Wow! Saan yun? Paano po ako? Oo, kasi naglakas ako katawan na. Laking tulong yan. Oo, 1,000. Doon ka pa, Pagdating pa sila hanggang December. Oh, Oo, kaya nga sabi ko, "Naku, salamat po Lord." Sabi ko gano'n, umiyak ako. Sabi ko, salamat po Lord. Akala ko, hindi nyo na kukunin yung mga dasal. Kasi hindi naman po ako nag-aaral. akala mo pinabayaan ka na niya. Hindi naman. Yun, di ba? Di ba? Wala naman ako kasi alam ko si Lord, hindi naman bigla-biglang tulog. Maghihintay ka kung kailan daras. Kita mo, kailan lang yan nagsimba dito? Nakailang buwan ka na nagsisimba saan? Sleep sa 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 Silso church. Sanda. Mga na, 2 buwan na yun. 2 buwan pa lang, may blessing na. Lagi umaattend dito, di ba? Sige, papasal. Nagpapasalamat ako kasi kapag talagang ang Panginoon kapag ikaw nasa puso mo. Kahit na, halimbawa, may dahilan na hindi ka parang tinutulak ako. Parang ako nakukonsensya kapag hindi ako nakakasangga o nakaka-attend. Kasi yun po yung nasa isip ko na siya po yung kalutasan ng lahat ng pangangailangan. Hindi dahil sa kanyang lakad. Basta ang aking mga pagpapatuloy. Okay, salamat. Ate Lenny, ano naman ang masasabi mo? Nasa kanya na po lahat. Di magpasalamat ka na lang. Oh, Lord, thank you, maraming Lord. salamat. Nasa akin ang lahat. Ako na po magsasabi, nasa kanya na po lahat. Si Lord po ay nalay na nasa kanya. Kaya yan, si Pileni, no? Okay, di, ako naman. Oy, si Kala nyo, lahat tayo. Kaya Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos dahil nakita ko kayong lahat, no? Na mayroon palang Jesus, mayroong Jesus sa puso. Yun ang napakahalaga. Mayroon kayong faith, pananampalataya.
Yung mga kwininto nyo, pananampalataya yun. Sinabi mo, pananampalataya. Ikaw, lahat yun. Kaya, nagpapasalamat ako sa Diyos. Di ba, ano ba ba't ako naririto? Di ba, ano ang utos sa akin ni Lord? Upang Kung- magpanin ano? ng salita ng Diyos. Ang tanong ko, ano ang utos sa akin ni Lord? Hindi mo alam. Ang utos sa akin ni Lord, kung gagawin ko, dapat nyo rin gawin. Ha? Ang utos sa akin, diba? Mark chapter 12, verse 30-31. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And Second, love your neighbor as you love yourself. yun. Yun ho ang gagawin natin. Mahalin una sa lahat ng Diyos. Yung ginagawa niyong umattend kayo rito, na marami naman kayong gagawin pa sana, di ba? Sinacrifice nyo. Sinacrifice nyo dahil mahal nyo sila. Nakuha ba? Kaya kayo naririto. Kaya tayo, kasama ko, naririto dahil mahal natin. Pangalawa, di ba? Lagi kong sinasabi, hindi ko kayo kaano-ano. Di ba? Dito lang tayo magkita. Dito lang tayo magkakilala dahil kay Ate Lenny. Si Ate Lenny, dito ko rin lang nakilala yan. Di ba? Bakit ko yan nasabi? Dahil mahal ko kayo. Lahat. Nakukuha. Utos ng Diyos kasi. Di ba? Love your neighbor as yourself. So kaya ako nandito. Ano ba ang aking mitiin? Ano ba ang aking layunin? Bakit ako naririto? Para ano? Ano ba ang aking layunin? Upang turuan kami kung ano ang kalooban ng Diyos. O ano pa? Pamaligtas. Yun! Yun ang aking purpose. Yan ang aking layunin na yung salvation na natanggap ko. Ha? Gusto ko ma-share, maibahagi sa inyo. At pag naibahagi na sa inyo, naunawaan nyo, hindi na ito mawawala. Save na kayo forever. Kasi dalawang klase po ang Kristiyano. Tandaan niyo, dalawang klase. Ang turo ng isang Kristiyano, salvation loss. Nawawala ang kaligtasan. Halimbawa, ay, natukso ako ngayon, nagkasala ako ngayon. Ang paniwala nila, wala na sila, hindi na sila ligtas. Ano ang gusto nyo? Dalawang Kristiyano. Una, nawawala kaligtasan. Salvation loss. Pangalawa, with assurance. Sigurado. Ikaw, sigurado ang gusto mo. At hindi, sigurado rin. Lahat kayo sigurado. Thank God. Kasi, baka mapunta kayo doon sa isang pagka-Kristiyano, nawawala. Di ba sinasabi ng banal na kasulatan? Hebrew chapter 11 verse 1. Ang sabi doon, tayo'y may pananalig kung magtitiwala tayo mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Di ba? So, kung ang aasahan mo mawawala, ano ang mangyayari? Yun yung nangyayari. Mangyayari yun. Kasi yun ang inaasahan mo na mawala. Pero kung ang aasahan mo hindi nawawala, yun ang mangyayari sa'yo. Nakukuha ba natin? Kasi marami pong Kristiyano talaga ang paniwala nila kapag nagkasala. Balik na sa impyerno. Tandaan po natin, ang itinuturo ko, babasahin ko sa inyo sa Hebreo chapter 12 verse 5 to 7. Alam niyo na yan. Babasahin ko na lang sa... hindi ko na babasahin para mabilis. No? Ano? Ang sabi ng Diyos, huwag ka naman magtampo anak kapag pinatalo kita. Dahil ang ibig sabihin niyan, no? Mahal kita. So, tayong mga anak na ng Diyos, wala pong hindi nagkakasala. Sino sa inyo rito ang hindi na nagkakasala? Pakitasan ka mo. Wala, di ba? Araw-araw nagkakasala tayo. Kaya, dahil mahal tayo ng Diyos, ang sabi niya, huwag ka namang magtampo anak kapag pinapalo kita. Ano ba ang palo yan? Problema. Hindi palong ganito, ha? Yan. Problem. Ano pa?
karamdaman. Amen. Kasi ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Maging ang kamatayan, bunga ng kasalanan. Kaya lang, pag pinalo ka, still safe ka. Kaya ka nga pinapalo dahil mahal ka na. Ang kasunod doon, sabi doon sa Hebreo, ang kasunod, pag hindi na kita pinalo, ang ibig sabihin niyan, ano? Mag-isip-isip. Mag-isip-isip ka. Ibig sabihin niyan, Hindi kita niya alam. Kaya pag wala tayong pagsubok, mag-isip-isip kayo. Wala nang pagsubok. Nabi lang. Diba? Diba? Okay. So, yan ay talo lang. Pero still same. Sa langit pa rin ito natin. Kaya, napakaganda ng yung ibinigay sa atin ni Lord, yung revelation, yung pahayag niya about salvation. Kaya napakahalaga nitong salvation. No? Diba? Mayroon pa nga akong sinasabi sa inyo. Kung halimbawa, ikaw liberty, mabuti na lang si Arlene, ayos na. Diba? Nung asawa nyo, nagkakasundo na kayo. Nakakaintindihan na po kami sa Kayo, loob ng nakakaintindihan na rin. sa mga problema sa bahay. Matindi naman po. Okay. Ito, halimbawa, ang asawa nyo ay hindi pa mananampalataya. Hindi pa mananampalataya. Ang itinuturo ko rito, ang revelation sa atin nito, huwag ka na mag-alala sa asawa mo. Saan mababasa yan? Huwag nang mag-alala sa asawa. O sige, basahin nyo para huwag na lang. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 7, verse 13-14, kapag ang asawa mo ay hindi mananampalataya at gustong makisama sa iyo, ang sabi ni Pablo, huwag mong hihiwalayan. Dahil sa iyo, ang asawa mo ay banal na rin. Ligtas na rin. Dahil sa iyo, privilege. Yan po ay privilege. Maraming Kristiyano na ayaw maniwala doon. Mas nagugustuhan ko pang yung bago lang na-convert, bago lang nakakilala, sumusunod. Pero yung may laman na, siguro naman si Alma, hindi ganun. Nasunurin ka naman siguro, Alma. Hindi mo naman siguro susuwayin. Sa Bible, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 7, verse 13 and 14, kapag ang asawa mo ay hindi mananampalataya at gustong pakisamahan ka, huwag mong iwalayan. Dahil mabuti lang, biyoda ka lang, di ba? Pero pwede kang mag-asawa. hindi ako yung pastor na, ay, wag, tama na yan. No, hindi. Pag-ibig nga ang tinuturo ko. Kung ano yung pag-ibig ni Lord sa atin, yun din ang tinuturo ko. So, yung salvation na sinasabi ko, wag na kayong mag-alala. Kasi, pag hindi, kung ginawang banal ang asawa mo, pati anak mo marumi. Pag namatay ang asawa mo dahil hindi dinalan, impyerno, anak mo ma-impyerno. Kaya, ang sabi niya, kaya kung dinanal dahil sa iyo ang asawa mo, para ang anak ninyo maging banal na rin. Hindi ba? Liwaliwanag. Pero, marami pong Kristiyano na nililibak ako tungkol dyan. Nandito na lang sa paligid. Diba? Ayaw pa rin nila gusto nila talaga, pahirapan nila ang sarili nila. No? At tandaan nyo, si Jesus, hindi tayo pinahirapan. Sino magbibigay sa inyo ng example? Total, Bible study naman to. Sino sa inyo magbibigay example na katibayan, hindi kayo pinahirapan ni Jesus? Yung mga matatagal na. Oh, sige. Kaya. Tayo po nga lahat ng tao ay makasalanan. Ngunit dahil kay Jesus, namatay siya sa krus, dapat tayo po yung namatay doon. Namatay siya sa krus para po sa iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Very good. Tama yun. Ang ibig sabihin, dahil kay Kristo, wala ka ng kasalanan. Hindi lang ikaw. Lahat po tayo. tayo naniniwala. Yung kasalanan natin na dapat tayo ang mamatay sa krus, dahil sa kasalanan na yan, may umako. Napakapalad natin. Pero hindi lahat ng tao
saved, hindi. Yung umako lang. po na Yung nakakilala lang, yung tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord and Savior. Nakukuha ba natin? So, saved na tayo ha. Hindi yan na nawawala. Ngayon, nagkasala ka, asahan mo may palo. Ha? Diba? Pag tinalo ka, anong gagawin mo? tanggapin. Tanggapin mo kasi parusa yan ni Lord. And then, sorry Lord, hindi na po ako Magagalit kay Lord. Diba? Huwag sisihin si Lord. Huwag Huwag sisisihin. Ang iba sinisisi pa. No? O ano pa? Ano pa? Dahil ayaw ni Lord na mahirapan tayo. Kita nyo, yung kasalanan natin siya nagbayad. Magbabasa yan sa Timothy chapter 2, verse 6. Ransom, siya ang nagbayad. No? Si Kristo. Ano pa? Ang dami. Ano pa? Para huwag tayong mahirapan. Ano ba ang meaning ng Jesus? Dapat tatandaan nyo ha. Ano ba ang meaning o kahulugan ng Jesus? Ha? Savior. Amen. Kasi tinalo kayo ha. Alam niyo Tagalog rin. sa akin, tagapagligtas. Ang meaning ng Jesus Savior. Tagalog, tagapagligtas. Oh, kita nyo? Kaya nyo bang iligtas ang sarili nyo? Hindi po. Diba? Bakit? Bakit hindi nyo, bakit naligtas kayo? Di ba walang kapagod-pagod? Siya. Savior, kasi nanampalataya ka sa Kanya. No? So, yung kaligtasan natin, sino ang may gawa? Si Jesus. So, walang kahirap-hirap. Ang sasabihin mo lang, ganito, di ba? Kilalanin mong makasalanan ka. Pagsisihan mo ang mga kasalanan ginawa mo, humingi ka ng tawad sa Diyos, at higit sa lahat, tanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. That's it. Yun na. Simple tayo. Ganun lang. So, kung wala ka namang gagawin na ganyan, save ka ba? Hindi. Kasi, mayroon bang pinatawad na hindi humingi ng tawad? Diba? Parang patawarin ka, hihingi ka ng tawad. At pagsisihan, bakit pagsisihan? Ano ang ibig sabihin ng pagsisihan? Kasi nagkasala. Hmm? Kasi kung nga nagkasala, kailangan na yan. Magsisi. Ang ibig sabihin, Pagsisisi. ang ibig Hindi sabihin, mo na siya uulitin. yes. Wag nang uulitin pagsisisihan at hindi lang yan, kinakailangan may pagbabago ka. May pagbabago kasi pag, di ba? Nagsisi, hindi na ulit mong magkasala. Hmm. Ginagawa mo dati. Oo. Katalikuran. Talikuran. Hindi Kaya mo lang ginagawa. pagsisisi, may pagbabago. Kaya nga di ba born again tayo, ipinanganak na muli, may pagbabago. Kaya nga 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sino nakaka-memory? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Panay kasi ang sulat eh. Alam mo kasi. Nakalimutan na. Pero dati memoryado mo yan eh. 2 Corinthians 5:17. Tingnan nyo ha. Kapag ang tao ay nasa kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang, wala nang kanyang dating pagkatao. Ano pa? Kulang. Liwanag. Yung importante, ang kulang. Kapag ang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang, wala nang kanyang dating pagkatao. Ito'y napalitan na ng bago. Napalitan na ng bago. Yun ang dapat makita sa atin. No? Na kapag naligtas na tayo, mayroon na tayong nagsisi ka, may pagbabago ka na. Yung dati mong ginagawa na nakukonsensya ka, tayo lang naman ang makukonsensya. Sino ba sa inyo ang kukonsensya? Wala naman eh. Diba? Tayo ang nakukonsensya. May tanong ako sa inyo, bakit tayo nakukonsensya? Sa atin na po yung banal na espiritu. Amen. Amen na amen. Bakit? Pag wala po tayong banal na espiritu,
Di ba? May napapansin ka? Ay, buong pamilya pinatay. Masakit. May konsensya pa ba yung gumawa mo? May Holy Spirit ba ang gumawa mo? At ito pa, ang sasabihin ko sa inyo. Lahat ba ng tao may Holy Spirit? Sino lang ang mayroon? Ano po, yung naniniwala po sa kanila. Yung sinabi ko kanina. Kilalanin natin na kasalanan tayo. Pagsisihan natin, humingi ng tawad. At pag tinanggap mo kasi siya, yung Holy Spirit kasama. Ang tinanggap. Bagong nilalang na nga. Ang sabi niya sa 2 Corinthians 5:17, ang mga nakipag-isa kay Yesu Cristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dati, siya'y bago na. Okay, so ganun. May pagbabago. Bakit bago na? Nasa atin na ang banal na Espiritu. Mayroon pa akong tanong. Review lang naman itong ginagawa ko sa inyo. Pag mayroon ka ng banal na Espiritu, ano ang dapat makita sa inyo? Pag-ibig. Ang listo ka na ngayon, ha? Tatalo mo na si Lisa. Pag may Holy Spirit ka, ano ang dapat nakita? Siyam Bunga yun. ng Espiritu. Bunga ng Espiritu. Oo, tama. Pag-ibig, Ano yun? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Pangsyang pagpipigil sa sarili. Tingnan nyo. Pag mayroon na tayo niya, ibig sabihin, nasa atin si Jesus. Nasa puso natin si Jesus. Kasi mapagmahal ka mo. Di ba yan ang utos? Utos, ibigin mo ang Diyos. Pangalawa, ibigin mo ang kapwa. Kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito ngayon ang tanong ko sa inyo. Mahal niyo ba ang inyong sarili? Ha? Amen. Madaling sabihin. Madaling sabihin. Ha? Kasi wala nang Sasabihin ko sa inyo. Minsan hindi. Kasi Kaya nga eh. yung bawal, kunyari, pinakain. Yan, tama ka dyan. At tingnan nyo, ang gusto nila, 120 ang edad natin para kunin na. Ngayon, hindi ko naman kayo utusan na abutin nyo yun dahil ako ayaw ko na rin. Gusto ko 101. Masaya na ako sa 101. Kasi what is your belief, it will happen to you. Ngayon, kung hindi ko mamahalin ang sarili ko, di ba? Aabusuhin ko. Dati lasinggero ako, naninigarilyo ako dati, babaero ako dati, bastag ulero ako dati. Walang pagbabago. Kaya nga di ba, ang mga nakipagsa kay Hesus Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala nang dati. Inalis na ni Lord yung dati. Ito na ako ngayon yung fruit of the Spirit. Mga demonyo, 7 demonyo ang nagapuso ko. So ipinakikita ko lang sa inyo. Nawawala ko. Nasaan na ba yun? Sa salvation. Yung kasasabi. Pagbabago. Ha? Pagbabago. Oo, pagbabago. Yun ang dapat. Saka, tama, nasa pag-ibig tayo. Ang utos ng Diyos, mahalin natin ang ating sarili. Sino sa inyo ang nagmamahal sa inyong sarili? Pakitas ang kamay. Huwag magsisinungaling. Minsan may kasalanan ako sa Minsan, sarili. di ba? Ako na, pastor na. Baka hindi ko abutin ng 101. Bakit? Bakit hindi ko abutin? Tama, nag-aabuso ako ngayon sa pagkain ng matamis. Cake. Laging may cake sa bahay. May ice cream. Natutok sa soft drinks, hindi. Kanin, hindi. Pero, hindi na iwasan eh. Pastor, may cake na ano, yung matabang siya, less sugar. Oh, May oh cake mayroon. na. Kaya lang din yung mga enjoy. Hahanapin. Oo, hindi rin may. So, yung pinakikita ko lang, na mismong ako, hindi ako nagiging tapat sa Diyos. Ang utos niya, mahalin ko ang sarili ko. Inaabuso ko. Eh, lalo na yung iba. Droga. Diba? Marijuana. Tapos magdamaga na hindi kumakain, hindi natutulog. Dahil pag may tama, hindi ka patutulog. Diba? Wapatu. Ano yun? Wapatu. Ano yung ibig? Wapatulog. Wala
Totoo yan. Totoo. Ang mga adik ganyan. Kaya nga nagdra-drive sila. Delikado. Kasi hindi inaantok. Pero ang hindi nila alam, sinusunod nila ang kanilang utak. At mamamatay sila ng maaga. Ito yung mga artista, mga sikat. Si Rudy Fernandez. Ilan lang tayo? 50 plus. Si Mark Hill. 50 plus lang. No? Ang dami. At inabuso kasi sila mahihilig sa alak. O si Efren. Sino? Rico yan? Si? Si Rico yan? Oo, Rico yan. Tama, batang-bata. Sabi lang ng ulo. Kaya ngayon, alam nyo na, kapag namatay tayo ng maaga, bunga ng kasalanan. Pero save tayo. Sa langit ang tungo nyo. Kaya lang, sayang naman ang panahon. Halimbawa, sa inyo, sino ang gusto sa inyo? 101, pagkitasan ka mo. Ako kasi. Ano yung iba? Yung pagpalagay na kasi, tuturuan ko kayo. Kung gusto nyo 90 lang, mangyayari. Kung gusto nyo 70 years old pa lang, mangyayari. Kaya wag mong hihingiin na. Pag hiningi mo, mangyayari. Kasi wala lang so kung ano, ang isip natin dapat pa rin Oo. Ano ang gusto mo? Ay, matilanin. Ano ang gusto mo? Kahit na 98 na lang ako, pastor, okay yun. 98. Basta malinaw ang isip. Basta malakas. Yung kung gagawin niyang 99, ito lalo maganda. 100 na. Ito. Nataka 99 na lang. 100,000. Sa government. Ito, kasi basahin nyo ang Mateo. No? Huwag na lang kasi matagal pa. Bubulat lang pa tayo. Alam ko naman. Ang sabi sa Mateo 9:29, no? According to your faith, let it be done to you. Diba? What is your belief? Mas madali unawain. It will happen to you. Kaya kung paniniwalaan natin na aabutin natin ang 99 na gusto mo, sayang naman yung 100,000, isang taon na lang yun. Kung ipagkaloob niya yung pastor, di lalo maganda. Yun nga. Kasi, pag humingi ka daw, specific. Specific. Kaya nga, di ba, maraming humihingi. Nabigyan niyo po ako ng kutsi. Hindi specific. Binigyan, Volkswagen. Yung mamurahan. Kaya pag humingi daw tayo, gusto ko po yung Mercedes. No? Volvo. Mamahalin yan. Lalo na yung luxury cars. Grabe, 52 million, 40 million. No? Para ka na doon, pastor, para ka na nasa Senado ngayon. Okay. So, what is your belief? It will happen to you. Pangalawa, yung Hebreo 11:1, di ba? Ulitin ko na. Tayo'y may pananalig kung magtitiwala, tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. So, asahan mo na, naabutin mo ang 100. Kaya lang, hindi mo may enjoy. 101 na. Tumasag. Kasi may proseso pa yun bago mo Baka makuha. sabihin niya naman, pastor, maabot ka na. 120 nga. Ay! Gusto nga. Basahin nyo. Sa lumang tipan, si Haring Ezekias, si Haring Ezekias, sinabihan na ng Diyos, inutusan si Propeta Isaias, sabihan mo si Haring Ezekias, mamamatay na siya, 3 days na yun. Anong ginawa ni Haring Ezekias? Humingi pa ng expense. Lumuhod, umiiyak, nagpatira pa, Lord, alalahanin mo naman yung mga ginawa ko sa iyo. Totoo na marami na. So, nung marinig ng Diyos, palabas pa lang ng ng bayan, si Isaiah, balik, sabihin mo sa kanya, dadagdagan mo ng 15 years. Diba? Naibabarating. Kung nga, 1 year lang dati. Oh, iyan, isang taon na lang hihingiin mo. Totoo yan. Ayaw ko lang kasi basahin sa inyo dahil wala tayong buka. Baka naman po kasabihin niya, ang hinihingi mo lang sa akin, 98, ginawa mo ng 99. Gagawin mo na naman ng 100. Sobra ka na So, para abutan mo, ano ang gagawin mo? Para abutan mo. Alagaan ang sarili. Mahalin. Yun ang utos eh. Yun ang problema. Utos ng Diyos, hindi natin sinusunod. Yun nga po, pastor, masarap kumain ng mga taba-taba. Pero ako puro pa dati na kain. Yun nga po eh, hindi masarap yung puro laman.
kumain. Masarap yung mga liempo, ganun. Masama daw. Ako, nasubukan ko na for 3 years. Kasi ang doktor na nag-survey, low carbs, huwag kang kakain ng Opo. kanin, tinapay, pansit, Pwede kang kumain ng yan, mga taba. pwede kang taba, pwede chicharon, Mga hipo. masasarap, lechon, Lechon. pwede hipon yung Kanin, wala. aligi, Ayan, sa mga Mga balot, alimango, lahat yan nakakain. Basta low carb. So, puro Lahat yan. So, hindi naman totoo yung taba. Subukan ninyong kumain. 2 piraso lang. Umay ka na. Busog ka na. At least, nakain mo. At least nakain mo. yun lang sobra. Pero kung sobra-sobra naman siguro, yun na. Saka sinabayan mo pang tinapay nga, sinabayan mo ng kanin. Maraming kanin. Nagiging bad cholesterol. Okay, so, ang utos ng Diyos, mahalin natin ang ating sarili. Kung anong edad ang gusto mo, mangyayari. Pero, gagawin mo yung utos niya, una, mahalin mo si Lord. 2 lang. Pangalawa, mahalin mo sarili mo at kapwa. Sabayan eh. Pag mahal mo ang kapwa, mahal mo rin ang sarili mo. 2 lang ang utos. Ang sabi, there is no commandments greater than this. Ito na ang pinakamahalagang utos. Pag-ibig, nasunod mo na ang buong kautosan. Sino nakasunod sa inyo sa 10 utos? Sino nakaka-memorya sa inyo sa 10 utos? Ay, na-audit ko lang ha. Wala, di ba? E paano nyo masusunod? Paano yung ako, hindi ko yan sinuturo. Paano yung nagtuturo na para maligtas ka sundin mo ang 10 utos? Meron yan. Mayroong pagkakalaki-laki sa church nila, 10 utos. Pero binawasan ng isa. May inalis, may hinati. Diba? Di ba? Saan yan? Nasabihin ko na sa inyo to. Roman Catholic. Di ba ang laki-laki? Ano ang Bato sasabihin? sa bato? Bato. Nasa bato. Ano ang sasabihin? Tatanungin mo ang pare. Paano po maligtas? Eh, no? Sundin mo yan 10 utos. Eh, sino ang nakasunod? May 10 utos. Kayo nasunod, di ba? O ano ang sinasabi sa John chapter 7 verse 90? Ang sabi sa John chapter 7 verse 19, sabi ni Jesus, kayong mga Israelita, matagal lang ibinigay sa inyo ang kautosan, yung 10 utos. Binigay sa inyo. Subalit ni isa sa inyo, walang nakasunod. Israelita na mismo, hindi nakasunod. Di lalo na tayo. Eh, pero actually, Israelita na tayo. Diba? Sino rito ang hindi Israelita? Alma. Israelita ka ba? Opo. Bakit? Aray ko. Bakit? Bakit? Israelita ka. Tama! Israelita ka. Bakit? Alam mo, nila sasabihin ko sa inyo ito. Ang salvation, Israelita. Sila lang talaga ang maliligtas. Wala nang iba. Di kawawa tayo. Impyerno tayo. Paano tayo naligtas? Paano tayo naging Israelita? Kaya po sa... kay Abraham. Ay, sa... Inalimutan nyo na. Galatia chapter 3 verse 29. Dahil kung kayo kay Kristo, kayo lahi ni Abraham at kasama kayo sa mga ipinapangako ng Diyos. Naniniwala ka ba kay Kristo? Opo. O di anong binasa niya sa Galatia? Ano ka na daw ngayon? Lahi ka na nino. Abraham. Si Abraham ang pinagmulan ng Israel. Di ba? Nakita mo, matagal ka na, 6 years na sa pagka-Kristiyano. Hindi ka tinuruan ng pastor mo. Kasi pag hindi ka Israelita, sa impyerno ka. Pag hindi tayo Israelita, sa impyerno ka. Kasi ang Israelita lang ang maliligtas. Nakuha ba natin? Ang dami ko nang naituro. Palagay ko pag labas natin dito, ano na yung tinuro ni pastor? Alimot ko na. Di ba? Di ba? Totoo yan. Totoo yan. Pero ako nagpapasalamat. Thank you. Kita niyo. Hindi ako nagbabasa ng Bible. Kasi kung babasahin ko, abutin tayo ng alas 5, alas 6, payag ba kayo? Di ba? Tama ng 1 oras.
Saka pag inabot tayo ng alas 5, alas 6, hindi na kayo babalik sa susunod. At saka, yung merienda natin, lalamig. Okay. So, tayo po manalangin. Siguro may naintindihan naman kayo, no? Ulit-ulitin lang natin. Punta rito. Okay. So, tayo po manalangin. Lord, maraming salamat po at muli ay dinala mo ang mga kapatid namin ito na sila po ang may entusiasm na makarinig ng iyong mga salita. Maraming salamat din po sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Lord, bagamat marami pong problema, naririnig ko po, nananalangin po ako sa inyo. Dahil ako po, ang sabi mo sa Santiago, na kapag isang nananalangin ay isang taong matuwid, ay inyo pong pakikinggan. Kaya, karamihan po ng problema namin dito ay pinansyal. Alam namin po na kayo ang Jehovah Jireh. Kayo po ay God provider. Kayo po ang nagpapaabot ng mga biyaya. Mayroon nga po rito nagpatotoo na nagpasalamat na binigyan siya ng biyaya hanggang December. Thank you, Lord. Alam ko sa iyo yan nagmula. At dahil nakita ko rin nga sa kanya, yung kanyang pagsusumamo na laging umaating ng pananambahan sa aming church at dito sa Bible study. At marami pa po rito na may problema, may suliranin. Kaya nananalig ako doon. Ako yung lumalapit sa iyo. Naninig po lubod na abutin po ninyo anuman po ang kanilang pangangailangan. Na nawa, Lord, ang kanilang mga negosyo ay inyong pagpalain. At mayroon din po na sa kasalukuyan ay wala pong puhunan. Alam ko, Lord, na naririnig siya at alam ko rin na naririnig mo at alam mo kung sino yung nangangailangan ng puhunan. Nawa, Lord, ay abutin din po. At inilalapit ko rin po ang kalusugan ng aking kapatid na si Ate Leonie. Kami pong dalawa ay laging nagsasabi sa inyo na gusto po namin abutin ang 101 years old. Kaya kami walang gagawin kundi mahalin pa po namin, Lord, at mahalin namin ang aming kapwa na kagaya ng pagmamahal namin sa aming sarili. Dahil sabi mo nga sa Santiago na ang karamdaman ay hindi nagmula sa iyo. Ang karamdaman, ang kasalanan ay nagmula sa kaaway. Kaya yung karamdaman namin, baka kami ay nagkasala na hindi namin minahal ang aming sarili, mayroon kaming pagkukulang, humihingi po kami ng tawad sa inyo. Kaya sino man po sa amin dito ang may karamdaman, nawa, Lord, kayo ang dakilang manggagamit. Ang Jehovah Rapha, isuin pumili. At sa darating ang Friday ay pupunan po ng laboratory itong aking kapatid na si Ate Lenny ay nawa, Lord, ay maging normal. At hindi lamang po si Ate Lenny, buong sambahayan po rito. Ang mga anak niya simula po kay Eric, kay Cindy, kay Chato, kay Christina at kay Cynthia, na naniwala ko, Lord, na kayo po ang mag-iingat at higit sa lahat ay inyong pagpalain. Ito po aming dalangin ay binibigay ko po ang papurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay. May napalitaan ang pastor, sabi nila. Ang Diyos daw may dalawa. Ay, Ito. napalitaan mo yun. Oo, totoo. Eli Soriano. Pero ako hindi naniniwala. Isa lang ang Diyos natin. Si Eli Soriano, dalawa. Tapos, pagka Dalawa. kailangan daw, ang magsimba ka, hindi ka na maliligtas, pupunta ka sa impyerno, kailangan bang daw, Sabado. Sabadista yan. Huwag niyong paniwalaan yan. Ngayon, kung paniniwalaan niyo sila, huwag na kayong umatin dito. Ay, Chi. Tsaka babae. Ang Diyos. Aral ang Hindi kataan. na nag-ulit sa bahay. Basta ko, nakanood. Okay.